It's another daily vlog. Okay, so ito na nga, come spend another day with me. 1 PM na ako nagising today, so let's prepare my brunch. Nagising nga ako dahil sa headache at siguro dahil ito sa gutom. Gagawa tayo ng tuna sandwich today na nilagyan ko lang ng lettuce na good for 1 serving dahil ako lang naman yung kakain. Hindi na masyadong fresh yung lettuce na nabili ko noong isang araw, pero perfect pa rin sa wet bread na nabili ko. Tapos itong chia pudding na may natira pang 1 last serving na nilagyan ko lang din ng pumpkin seeds. And I'll pair this with a matcha latte. Nilubos ko na mag-matcha everyday dahil malapit na rin nga itong maubos. Nilalagyan ko rin itong equal na 0 calorie na sugar, hot water, tapos i-whisk natin. Until now, hindi ko pa rin talaga ma-perfect yung consistency dapat ng matcha after ma-whisk, may bubbles pa rin. But it did not stop me from making it, kaya tiisin muna natin ang ganitong matcha until ma-perfect ko. As long as soya milk yung i-pair ko, ay nagiging goods yung lasa ng matcha para sa akin. Ito na yung brunch na prepare natin for today and kain po tayo. Another day na nasa bahay na naman. Yung plan ko lang talaga today is maglinis ng bahay at i-arrange yung mga sapatos at sandals sa mga kinalalagyan nito. Pero before anything else, pansinin muna natin itong si Kali na nag-aantay lang matapos akong kumain. Naghugas din muna ako ng mga pinagkainan para hindi ito matambak mamaya at para iwas na rin na maging sobrang masebo yung ibang pinggan. At itong lalagyan ng ice ay ni-refill ko na rin para may magamit ako kapag gagawa ako ng cold drinks. Tamang-tama dahil naluto na yung ininit kong pagkain ni Kali, kaya pakainin muna natin siya para sa lunch niya. Nag-start na rin ako kaagad maglinis at i-arrange ko nga itong mga kalat sa ilalim ng hagdanan. Dami na rin kasing alikabok at mga buhok ni Kali, kaya nag-vacuum ako lalo na sa ilalim ng mga sapatos. Hindi ko na malayan, ang dami ko na palang ganito. Yung iba binigay lang na hindi ko talaga ma-declutter dahil may mga sentimental value. Yung iba nito ay mga nabili ko para sa sarili ko after all the hard work. Pero yung iba rin nito ay pinamigay ko na at ito na lang talaga yung mga solid na natira. Mostly gamit ko ito sa trekking, hiking, casual lang o pang-forma, pang-jogging o kahit ano na lang talaga. At ayan na, na-arrange na nga at pinakim ko rin itong shoe cabinet na maliit lang naman yung mga sandal na nakalagay. At napansin ko nga itong si Kali na nakikichismis sa kapitbahay. Kapag talaga may dumadaan na bata, napapatingin talaga siya. Mukhang gusto ring lumabas. Dumating na rin yung itlog na na-order ko online, kaya in-arrange ko na lang din at inilagay sa ref yung ibang natira. At ayun, sa bilis ng oras, time na naman to prepare for our dinner. Ginisang ampalaya with beef yung lulutuin ko. Nilagyan ko lang ng sesame oil, garlic, onions, yung beef na naboil ko na kanina, ampalaya na nasoak ko na sa salt, a little bit of water, tinakpan saglit, then nilagyan ng scrambled egg na tinimplahan ko ng salt and pepper. At tamang-tama, tumawag din yung sister ko na doon raw kami sa bahay nila kakain, kaya nilagay ko lang sa mga lagayan at pumunta kaagad sa kanila. Dala-dala ko ba naman itong plastic kasi naparami nga rin yung na-prepare kong ulam. At ayan, sinalubong kami ng cheese fondue, which is sobrang na-miss ko rin talaga. Nalimutan ko nga rin pansinin natin si Cookie dahil na-busy akong mag-prepare sa mga dinala kong pagkain. At itong si Mama, nakikurious na naman kung ano na naman ba yung kakainin namin. Kain po muna kami and see you next time!